Good morning, good morning, good morning. Ganito ko pala ginagawa yung yung sapatos, nire-repair, ginuglu. Bali, ginuglu ko muna bago ko tinatahi. Ayan. Kung nakikita nyo, binaklas ko lahat yan. Yan po yung tamang proseso sa pagtatahi po natin. Bago natin tinatahi, dinidikitan muna natin ng ito, super dikit, rugby, contact cement. Ayan, pati ito kasi mga ganitong sapatos nagtatanggalan na. Ayan. Pag tuklap mo pa lang ng ganyan, yun, tanggal na. Ibig sabihin, expire na yung glue. Pag expire na yung glue, kailangan na ulit ng dikitan. Tapos ang tahi naman nito, ganito yung sample na tatahiin natin. Ayun siya, portion siya. Kung ano yung kulay ng swelas, yun din yung nilagay. Bali, double stitch ito. Tinahi sa gilid saka sa ibaba. Ayan. Ang kagandahan kasi nito sa double stitch natin, hindi siya nagtutuklap, permanent na siya. Saka ito, ganito rin dito. Ayan. Kung ano yung kulay nung yung swelas niya, pinoportion natin dito sa swelas ng item natin sa mga sapatos. Ngayon, papakita ko na kung paano ko ginagawa yung step by step kung paano ko ginagawa yung pagdikit natin dito sa swelas ng sapatos. Ayan. Yan, ganito pala ginagawa ko. Bali, ito ang ginagamit ko, toothbrush, lumang toothbrush na hindi na nagagamit. Dinidikitan muna natin. Dikitan ko muna yung gilid pala. Sa pagdidikit pala nito, kailangan yung maging maingat lalong-lalo na pag tela yung dinidikitan nyo. Saka wag po kayong gumamit ng super glue na hindi nyo alam gamitin. Lalo na yung mga hindi madidikit na super glue. Tulad ng ibang brand na hindi subok yung para sa akin yung brand ko. May mga super glue kasi na dumidikit lang sa una, pag ginamit na, tanggal agad. Itong sa atin kasi super glue siya na pang sapatos talaga, subok na. Ginagamit sa factory, sa repair shop, mga ganyan. Saka ang paglalagay pala ng rugby, kailangan muna yung patuyuin bago idikit. Saka pag mag-apply kayo ng rugby, wag sobrang kapal. Kailangan yung katamtaman lang. Mas mabuti na yung manipis lang para mabilis matuyo. Saka first coating, pag manipis, dagdagan nyo ulit ng pag natuyo, lagyan nyo ulit ng second coating. Ganun kasing ginagawa ko. Lalong lalo na sa mga masisela ng swelas. May mga swelas kasi na hindi masyadong madikit. Pag ganun, nininipisan ko na lang pagka tinatahi ko, nininipisan ko na lang yung nilalagay kong rugby kasi pagka dinamihan ko yung pandikit niya, nangyayari hindi siya makapit, saka dumudumi lang, nagkakamansya yung swelas. Kaya yung ginagawa ko, nininipisan ko lang. Ito pala yung natapos ko dito sa isa. Ito naman ngayon sa isa. Ayan, kailangan kabilaan yan. Pares dun sa isa natin gagawin para pag nilapat, salpak agad. Tapos sinasabayan ko na rin ito ng super glue pagka natuyo. Sasalpak ko na rin. Ayan. Pasensya na kayo sa boses ko. Maaga pa kasi kaya kakagising lang natin. Kanina pa ako gising pero ganito pa boses ko pagka umaga kasi. Medyo garalgal. Ayan. Okay.
kailangan natin nipisan lang. Ang kagandahan kasi sa rugby na to, makapit. Meron pang mas makapit na rugby. Premium quality. Premium quality na rugby. Ito kasi okay rin tong ginagamit ko. Madikit din siya. Ito yung kadalasan kong ginagamit kasi mas mura pero epektibo, magandang gamitin, pangdikit. Hindi rin agad na ano. Sa premium kasi ang ayaw ko dun, medyo dumihin. Sobrang dilaw yung ano niya, yung rugby. Saka dun naman sa Greco na kulay red. Ako, hindi ko kasi halos ginagamit yung ganung rugby. Dito na lang ako sa super dikit na rugby brand. Yan, okay na. Bali, ganito pala siya pag natapos. Ayan. Pinapatuyo ko muna bago sinasalpak saka tinatahi. Ganito yung ginagawa ko pagka pinapatuyo ko, inaayos ko muna ng gusto para hindi siya, para ma-expose sa hangin at matuyo. Ganito siya. Ayan, sinalpak ko na. Salamat sa panonood. Sa mga gusto magpagawa, pwede nyo akong message o message nyo na lang ako sa Facebook page ko at kontakin nyo ako sa cellphone number ko. And salamat and God bless sa ating lahat. Thank you.